Hello guys! This is Joan, isang OFW dati na dumidiskarte naman sa Pilipinas ngayon. Nagbabalak ng mag-abroad dahil napakahirap pala talaga dito sa Pilipinas. Hay! Charot! At sa video na ito, i-share ko sa inyo yung buong kaganapan namin ng buong isang araw dito sa kainan at sa bahay bilang nanay. 4 to 5 AM nga ay dapat nagisimula na tayong magluto para dito sa karinderya. At dahil nagigising itong batang to ng maaga din, kapag naramdaman niyang wala na siyang katabi, ay umaakyat na dito sa kainan at nakikialam na rin. Bali, nakahiwa na nga ako ng panglagay sa higado na patatas at saka carrots, and then hihiwain naman natin itong ating ampalaya. Yan yung ating gulay for today. Natatapos nga kami magluto ay bandang 8 or 9 o'clock na guys, depende kung ilang putahe yung maluluto namin. After nya saka pa lang kami kakain ng breakfast. Linggo nga ngayon kaya walang pasok itong isang batang to. Maya-maya pa nga bandang alas 10 ay dumating yung gagawa nitong ating ref. Naku, hindi ko na nga sana ipapagawa yan, pero ayan, may pumunta dito at medyo mura naman siya, so susubukan muna yung namin. Yung ating inaapoyan dito sa kahoy ay baka po na pinapalambot. Tapos yung sabaw guys na gagamitin. Bali dito kami sa kahoy dahil nga makakatipid-tipid tayo sa gasol. Diyos ko po, 1,000 halos yung isang gasol, tapos 2 weeks lang sa amin ay ubos na. Marami naman tayong bao dahil nga nagkopra sila papa nung nakaraang linggo, kaya ayan, ubus-ubusin muna natin. Hindi kasi sa gasol kami nagpapalambot guys, eh grabe, 10 days lang ubos na agad yung gasol. Actually dito sa probinsya, mas uso yung ganito guys, nagluluto sa kahoy o kaya uling dahil yun yung available at mas mura kaysa sa gasol. Actually simula nung pagkabata ko, yan talaga ang gamit namin, hindi kami nagagasol dati, puro kahoy talaga. Kayo din ba ganon sa probinsya? Alam nyo bang hindi ako marunong magsaing ng marami kasi malaking kaldero ito guys, dahil nga sa kainan niyan ay naku, laging matigas o kaya naman sobra sa tubig. Pero ngayon, ayan, sa araw-araw ba naman na nagsasaing ay nakukuha-kuha ko na rin yung timpla ng bigas. May kinuha na rin pala tayong papasok dito guys. Half day lang naman yung kapatid ko. Kaya naman kapag tapos na tayo magluto, maglinis dito sa taas, ay bumababa naman ako para mag-asikaso sa bahay. Today nga Sunday ay madami akong labahin, schedule ng paglalaban natin. Grabe no, walang bakante. Para din akong OFW, walang tigil, kakaikot-ikot, kakagawa ng gawa. Sinatsaga ko nga muna itong mano-mano nating pagbabanlaw, saka na tayo bibili ng automatic, mag-iipon muna tayo. Yun talaga yung kailangan namin ngayon. Meron nga ako nabasag isang comment na yun daw ay pangtamad lang. Ay nako, sa aming mga busy sa buhay ay napakalaking tulong po. Yung paglabas niya ay isasampay mo na lang, katulad doon sa Hong Kong. Ang dami kong nagagawa. Paglabas ba naman ay isasampay mo na lang yung mga damit, hindi ka na magmamano-manong banlaw katulad nitong ginagawa ko. Tapos meron ka pang inaalaga na isang batuta na sunod ng sunod sa'yo, sabi tutulong daw magbanlaw, ay ayan, nakialam na naman at naligo na. Nang umuwi ako dito sa Pilipinas ay naku, tuwang-tuwa na tong batang to na lagi akong nandyan sa tabi niya. Ito talaga yung pinaka-reason kaya ako napauwi ng biglaan dito sa Pinas. Palalaki-lakihin ko muna to at maka-see you in abroad na naman tayo. Huy, naku po, mag-diskarte ka muna dyan sa Pilipinas, malay mo naman, hindi mo na kailangan mag-abroad. Sa loob ng 6 na buwan ko dito sa Pilipinas guys, nakakaraos naman kami, basta siguraduhin nyo lang na may income kayo everyday, kasi nga pag wala, talagang manganganga kayo, tapos may college pa. Buti nga mga elementary pa lang yung anak ko, kaya naman hindi pa ganun kalaki yung mga gastos nila. Ang masasabi ko lang, kapag nasa Pilipinas ka, huwag kayo masyado sa luho guys. Yung mga kailangan lang talaga pagkagastosan nyo. Kasi ang pagkain nakukuha-kuha naman eh. Kapag ikaw ay napakasimple lang mamuhay, makakaraos ka naman sa Pilipinas. Marami naman ang pwedeng mapagkakitaan dito. Skarte lang talaga, tiyaga, at saka dapat lagi kang masipag. Nga pala, nagsasarado kami dito ay mga 8 or 9 PM ng gabi guys, after ng dinner. Hindi na kami nag-overnight dahil nga sobrang pagod na, hindi na rin kaya ng powers. Hindi ko alam kung ako lang naman problema, pero ayan, nasanay kasi ako sa Hong Kong na every night nagtatapon ng basura. So dito nahihirapan ako. Buti nga yung safeguard kasi naka-carton sila guys. Ayan, carton lahat, hindi na mga plastic. So yun yung binibili namin kasi mas madaling maitapon pag ganitong mga papel-papel, pati yung mga toothpaste. Ang dami nitong plastic. So pag naubos yan, ang dami naming basura. Pag binili ko naman kasi yung mga nakabatel, hindi sila marunong mag-control ng shampoo. So, ang bilis maubos. So, ang binibili namin sachet. Kasi isang ganito, isang gamitan namin. Lalo na makakapal ang mga buhok namin. So, kayo ba? Anong ginagawa nyo sa mga basura nyo? Tapos ang mundo. Bigla nagkurulog ang payo ko. Oh, di ba imbis na tabangan, nagbibiridyohan.
update lang tayo ng kaunti dito sa aming bahay. So si Papa Alden ay sinipag. So ayan, naglagay siya ng harang dito sa ating terrace. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. So sa ibabaw medyo makapal. Kaya nilalagyan niya muna nitong mga bakal at saka yung kahoy para sa pagbubuhos ay maging matibay. Ginagawa niya nga ito sa hapon guys. Kapag umaga nagluluto dito sa kain. Tapos sa hapon naman ay ginagawa niya naman itong ating sala. Malaki-laki rin yung nagastos natin dito dahil sa materials pa lang ay nasa 3,000 yung hollow block, semento, tsaka buhangin. Plus yung ating kahoy na ginamit ito ay nasa 400 plus pesos and yung ating namang plywood ay nasa 370 pesos. Bali nga yung kabila lang muna yung kanyang ginawa at bubuhusan dahil kulang na yung ating kahoy. 4 lang naman kasi yung binili natin, 109 pesos ang isang piraso. Kaya ang ginawa niya, dito lang muna sa kabila ang buhos. Pag natuyo na yan, ay saka naman yung sa kabilang side. Libre na tayo sa labor o diba? Yung pagpapalitan lang at saka yung pagtatiles siguro kukuha siya ng maggagawa na mas. Hindi pa rin kasi siya maalam masyado ng gano'n yung pagtatiles ng ganitong mga side, lalo na dahil baka malaglag. Buti nga at sinisipag itong ating ama. Tayo nakakalibre na kahit papaano sa bayarin, di ba? Basta laang daw siya ay may sahod pagkagabi ay ayos na ayos na. 600 a day daw yung bayad sa kanya, charot. Grabe, pagod na pawis. At another day na naman tayo, papasok naman ang ating bebe Ella. It's Monday today, kaya ganito yung uniform niya. And nutrition month nila guys. So isi-share natin sa inyo yung ating ganap ng nutrition month ni bebe Ella. Grabe no, nakakamiss yung mga ganitong ganap bilang isang kasing OFW. Talaga nilulook forward natin na sana ganito, makabisa natin sila, maasikaso, matalian ang buhok, masamaan sa school, maturuan. Ayan, ngayon nangyayari na sobrang nakaka-thank you Lord talaga. At ayan na nga po tayo, papasok muna kayo sumama sa amin sa school niya. Bali, dalawa yung pinapasukan niya guys, kung nasabi ko na sa inyo. Kung papasok siya sa daycare ng barangay, tapos meron din siyang tutorial. Malilate na nga kami, nagsisimula na pagdating namin dito. Oh, naku po. So dito sa covered court ginanap para malawak-lawak guys, kasi yung sa classroom nila doon ay sobrang init din, hindi rin makakapaglaro. So dito na tayo sa covered court, and ngayon nga ay naka-duty ako na magluluto ng kanilang lunch. So ang menu natin ngayon ay macaroni, spaghetti, tapos fried chicken. And alam nyo ba, yung manok na gagamitin dito is galing doon sa mga alaga natin. Bali 11 pieces na chicken guys yung binenta ko kay ma'am. Kaya nga naubos-ubos yung mga manok natin, halos wala na doon, nasa 8 pieces na lang yung natitira, and yung iba inabenta na rin namin. May mga naka-reserve na dito sa mga kapitbahay na tindahan. Yung lagayan nga na dinala ko iba yung hindi tuloy kita yung kanyang prutas na dala-dala, mas may mga papremyo pala sila kapag ka-creative ka dun sa lagayan, at maganda yung display or anong tawag dito, yung prutas ba na naka-display sa isang lagayan nakita, may mga pa-premyo din pala yung ganon. So ayun na nga, meron din silang mga gulay na kung ano-ano na gagawin mong face mask, ganyan, yung mga nasa kasuot sa mga bata, kasi ilalagay niyang tinatanggal. Ayaw niya, hindi siya sanay. At sumali rin nga si Bebe Ella dito bilang isang, ano ba tawag doon? Yung drawing ba? Anong tawag doon? Coloring pala, hindi drawing. Coloring contest. Sumali siya. Kahapon nga sinabihan ko na siya. Sabi ko, pagka sinabi ni ma'am na mayroong coloring contest, is kung gusto mo sumali, meron silang papremyo. Basta gagalingan mo. Dapat hindi lagpas-lagpas yung color. So ito nga, binigyan na sila ng papel, and dito lang tayo daw sa baba magko-color. So ayan, inantay ko naman siya. Kaso nga lang ito, napaka-chismosa. Tingin doon sa mga katabi niya, kaya hindi niya agad matapos-tapos yung kanyang ginagawa. Ito na nga pala yung binili ko na color guys, para hindi napuputol. So maganda naman siyang gamitin kung gusto nyo na twist ang tawag dito guys. Ayan, makakaiwas ka talaga sa mga putol-putol at saka sa mga wala-wala, kasi malaki din siya. Ilagay mo na lang din ang pangalan in case na maiwan mo sa school is maisusoli siya sa inyo. So ito nga pala yung kanilang contest, yung mga gulay tsaka mga prutas na dyan sa loob ng isang pinggan, and lalagyan nila ng color, and bawal po siyang tulungan. So hayaan lang natin sila mag-color. And after nyan, alam nyo ba, 5 minutes lang to So sabi ko sa kanya, bilisan niya. Kaso nga lang, napaka-chismosa. Ayan, tingnan mo naman kwento pa ng kwento at tingin ng tingin sa kanyang mga kaklase. Pero sa awa ng Diyos naman, ay natapos niya rin naman yan guys. Kaso nga lang, talagang kailangan mong tulak-tulak ba? Yung lagi mong bilis, gawin mo na. Dapat maganda, dapat hindi lalagpas, ganyan-ganyan. O sige na.
At may oras yan. Pag hindi mo yan natapos, baka wala kang premyo. Tinakot pa yung bata. Pero ayun, natapos niya naman guys. And maganda naman yung pagkakakulay niya. Iniwanan ko nga muna yung aking mga kagrupo doon sa loob ng mga nagluluto para nga magabayan muna itong isa ditong nagkukulay-kulay. So ito na nga pala yung aming mga naluto guys. Masarap siya. Macaroni siya na spaghetti. Masarap yung pagkakaluto namin. Tapos yung ating chicken na lang. Sobrang tagal magluto. Grabe. Sa inyo ba, sa mga nursery, may ganito din, mga pa-feeding? Nanalo po si Bebe Ella na second doon sa coloring, guys. Nakakatuwa nung nagluluto ako sa kusina at nagpe-prepare nito mga kakainin nila. Ay biglang tumawag si Ella na second nga daw doon sa coloring contest. Grabe yung tuwa ko talaga kanina. Kahit ang dumi-dumi ng kamay ko at puro harina, gawa nga nung chicken na ginagawa natin. Ako takbo talaga ako at pinicturean ko nga siya. Grabe, ang galing-galing. O, diba? Nanalo pa. 3 silang nanalo, guys, pag second siya. At pag uwi nga ng bayayan, bagsak. Grabe, pagod na pagod. Minsan nga ay hindi na namin ito pinapatulog sa hapon. Gawa nga ng paggabi ay ang hirap-hirap patulugin. Kami ay mga antok na dahil pagod din maghapon. Ay siya ay ayaw pang matulog anong oras na kahit alas 11 na. Kinabukasan nga guys ay pumunta rin kami ng Naga dahil may sadya akong puntahan dito. So sinama ko rin si Bebela, kaming dalawa. At ayan, ipinasyal ko rin ng saglit dito sa Robinsons Mall. Gusto niya daw sumakay ng train. Ako po 60 pesos ang bayad guys. 15 minutes lang. Kaya sabi ko ikaw na lang ang sumakay. Kasi pag sumakay pa ako guys, may bayad din ako na 60 pesos. So ito pala yung color na sinasabi ko sa inyo na binili ko na hindi napuputol. Tapos binili ko rin siya ng bagong payong. Gawa nga nang naiingit sa mga klase. May mga dala daw na payong siya ay wala. And binili ko rin siya ng bagong bag dahil yung bag niya na ginagamit ako napakadumi na at saka sira na. At saka itong mga learning materials na sobrang helpful talaga. Ayan, pang 3 to 6 years old siya. And nag-i-enjoy si Ella dito ngayon na ginagawa kaysa mag-cellphone manood ng TV. Ayan, may pinagkakaabalahan siya. Plus, natututo pa siya. Marunong siya ng mga numbers and konting letters and yung pagsusulat ng mga numbers, alam niya na din. O, diba? Ang laki ng improvement niya. Gawa ng tutorial din. Pinasok natin sa tutorial. Sobrang dami niya na ngayong alam. Alam niyo ba, itong mga learning materials na to guys, sobrang mura. 27 lang po yan. At yung material niya, hindi basta-basta talagang makakapal. Tapos, maganda yung cover, maganda yung loob, yung mga paper na ginamit, pati yung mga printing. Ayan, tingnan nyo naman, kitang-kita. Sobrang ganda ng quality guys. Hindi talaga lugi. Grabe, 27 pesos. Nakakapagtaka nga na ganun yung presyo niya. Kasi ang ganda ng loob eh. Grabe, no, kapag lalabas ako, yan na talaga yung pinagkakaabalahan ko ngayon kung ano yung pwedeng magamit ng mga bata. Yung sarili ko talaga nakalimutan ko na simula nung nag-anak ako. Puro na lang sa kanila. At least ngayon matututukan ko si Ella kasi yung dalawa, hindi ko talaga sila naturuan nung pumasok silang kinder, grade 1, ganyan. Wala talaga. Kaya ayun, hindi, nag-grade 1 si Jinja noon, hindi pa talaga marunong magbasa. Sobra, grabe. Mga mi, baka gusto nyo rin ito. 27 pesos lang po yan. Tapos yung quality as in, ang gaganda pa ng papel na ginamit at talagang malilibang yung mga anak natin. The same time, matututo pa sila. Ayan, ito yung pinili ko, mga numbers, tsaka yung iba ay phonics, yung mga sound ng mga letters. Hindi pa kasi masyadong familiar si Ella sa mga sounds ng letters, kaya ito yung napili natin. Sobrang ganda nito guys. Sa napaka-affordable na presyo. And tiningnan ko nga sa Shopee, nasa 17 pesos lang pala siya. O diba nabudol pa tayo ng 10 pesos? Sa 27 yung bili ko, tapos meron pala 17 pesos lang. Nandyan sa comment section yung link guys kung saan mabibili ito. Oh, baka isang araw lang ay matapos na to na Ella po. Sa sobrang gaganda kasi excited nga siyang simulan yung isa dito kagabi. Sabi ko sa kanya, isa-isang page lang. Miss, hindi ka lugi sa 17 pesos kasi hindi tinipid, pati yung bond paper na ginamit makapal. Tapos ito rin ang maganda dito, matututo rin siya magsulat ng mga letters, ng mga numbers kasi may tracing din. Natuwa nga ako nung nakita ko to kasi sabi ko matagal na akong naghahanap ng mga ganito talaga. Gusto ko yung ganito talaga na quality ng mga homework na pwede nating ipagawa sa mga anak natin. Dito nga kami bumili sa Naga, sa bayan guys. Ayan, sa Yasiano Mall. And binili ko na rin siya nitong color na hindi mapuputol. Ang tawag yan is natutwist. Kasi guys, kada uuwi siya talagang may bagong putol na mga color niya and nawawala. So yan, mas madaling hanapin kasi walang katulad. And bumili rin pala ng payong. Diyos ko po, pang bata daw na payong ang gusto niya. And binili ko rin siya ng bagong bag dahil yung bag niya napakadumi na talaga. And lumang-luma na. Galing pa yun sa alaga ko. Padala sa akin nung nasa Hong Kong pa ako guys. So ayun nga, na-check ko nga ito sa aking link sa Shopee ay 17 pesos lang.
lang, ay pagbili ko dito ay 27 pesos. Pero ox na rin yan, 3 lang naman yung binili ko dito. So, order na lang ulit ako sa Shopee. Meron kasi itong iba-iba na klase. Halimbawa, yung mga letters, mga numbers, mga animals, mga shapes. So, ito lang muna yung binili ko, yung numbers at saka ABC. Malilibang yung anak mo dito, promise. Din sa screen time, cellphone, TV. Worth it na worth it talaga. Kaya add to cart na. Nasa comment section yung link. Salamat!